Halata talaga, Brianna, problemado ka. Ay, Umiyak hindi ka? ah. Uy, grabe ka. Grabe ka naman sa umiyak. Hindi ako umiyak. Bakit ako iiyak? Ang sarap Hindi, ko. umiyak. Tapos iiyak ako. Umiyak ka eh. Halata, Brianna. Hindi ah. Hindi nga ako umiyak. Bakit ako Si, iiyak? sinasabi na bibig sa'yo pinapakita ng mata. Bakit ako iiyak? Bakit nga ba? Eh, hindi ko alam sa'yo kung anong problema mo, pero nakikita namin Ikaw dito, naman yan. umiyak ka. Ikaw naman. Hindi ako umiyak. Sadyang ganyan lang talaga yung mata ko na parang pag ikaw yung nakikita ko, parang akong naiiyak. Kasalanan ko ba No. yun? So, kasalanan ko na Ha? naiiyak ka. Ganon. Ikaw yung nagsabi na umiiyak. Hindi naman ako umiiyak. Brianna, hindi mo maitatago ang nakikita namin dito. Eh, grabe ka. Chismosa talaga to. Hindi ako Takot no. chismoso ako. Bakit? Ano Chismosa yan? pala to. Wala. Wala naman akong problema. Ikaw talaga, no? Diba Brianna, sabi the mo, way, hanapan mo ako? Brianna, the way ka magsalita, nararamdaman namin. Kung may problema man ako, sa akin na yun, di ba? Naghahanap nga ako dito. Sabi ko sa'yo, naghahanap ako ng Hindi ka naghahanap, kaibigan. Brianna. Hindi ka naghahanap ng partner, naghahanap ka ng kausap. Yun ang totoo. Oo, totoo. This is kumbaga hindi itong tamang panahon para maghanap ka ng partner. 'Di ba? Grabe Kasi ka. hindi yan yung Brianna na nakita ko. Hindi yan ang Brianna na kilala ko. Ha? Ang Brianna na nakilala ko, unang bungad pa lang bubunganga agad yan. Ito iba eh. Grabe ka sa akin, ha? Nag-ano lang Brianna, ako, hindi ako pumunta sa live nyo, hindi ako nanood ng live nyo. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko, no? Nakikita ng mga mata ko. so may problema ako. Ganon. So, wala nga ba? Wala. It's okay. Respeto namin yan kung ayaw mong sabihin. Pero halata kasi. Magtanong ka na lang kay ate if ever, okay? Ganun lang. Gusto ko lang ng kausap. Okay lang, nandito lang naman ako. Kaya nga kinakausap kita. I'm just asking kung ano yung problema na baka pwede natin Bakit ba? Bakit ba Hindi ganun kasi, yung mga lalaki? Ha? Bakit ba ganun? Pag minamahal namin kayo, saka naman kayo, pag wala na kaming feeling sa inyo, saka naman kayo habol ng habol sa amin. sinabay na ako, Bakit nagtanong ganun? na ako, nagdadamay pa ako. Hindi. Lalaki ka. Lalaki ka. Okay. Dapat Sige, ano. sige. Sige, Tanungin mo, pag-usapan. bakit ba ganun kayo? Oh. Sa tuwing na ayaw na namin sa inyo, saka pa nyo kami hahabol-habulin? Bakit ganun? Bakit to? So, ibig sabihin, ayaw mo na dun sa karelasyon mo, hinahabol ka niya. Tama? Hindi naman sa ganun. Siya yung Hindi yun ang gusto mong iparating. No, no, no. Oo, Based on oo, your, oo, no, Yusef. binigay, based on your Ganun. statement, ayaw mo na sa kanya, hinahabol ka niya. Tama? Oo, pero bakit ba ganun kayong mga Hindi, lalaki? ang totoo niyan, hindi yung ayaw mo sa kanya. Umiwalay ka lang sa kanya, pero yung totoo, gusto mo pa siya. Kasi hindi ka namin makikita ang ganyan kung wala ka pang nararamdaman. Bakit ka mapapektuhan kung hindi mo na siya mahal? Oo nga, ang sa akin lang naman kasi, kung kailan na gusto mo nang humiwalay, saka ka pa habol-habulin, bakit ganon? Bakit ganon? Yun, Hindi yun natin, yung points ko. Ma'am Brianna, hindi natin alam yung, kumbaga hindi natin hawak yung pag-iisip ng isang tao. No? Kung nakatadhana na ganyan yung mangyari sa relasyon nyo, wala ka pong magagawa doon. Nasa iyo yan kung paano mo dalhin yung sarili mo. Simple lang yan, ma'am. Ang hirap kasi. Hindi mo kailangan malito, ha? Hindi mo kailangan malito. Kapag ayaw mo na, ayaw mo na. Hindi mo kailangang isipin na dapat na hindi ka na maghabol sa akin. Kasi hindi mo hawak yung isip niya, hindi mo hawak yung puso niya. Hindi mo kailangan malito doon. Kung ayaw mo na sa kanya, ayaw mo na sa kanya, i-let go mo na. Pero ang tanong, bakit ka nasasaktan? Bakit ka naapektuhan? Di ba? Naapektuhan ka kasi mahal mo pa. Di ba? Tama? Siguro. Anong gurta nga ang putik niya? Brianna, hindi ilalabas yan sa sarili mo. Hindi yan ang magiging actuation mo kung hindi mo siya mahal. Kung wala kang nararamdaman sa kanya. Ha? Alam mo kung ano yung umiiral sa sarili mo ngayon? Alam mo kung ano?
Hindi ko alam. Pride. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Mahal mo yung tao, pero pinapairal mo yung pride mo. Kung ang lalaki na yan, nagtagal na kayo at kilalang kilala mo na siya, i-grab mo yung opportunity, balikan mo. Bakit? Kasi may nararamdaman ka pa. Huwag mong antayin na pagdating ng panahon na makahanap siya ng iba, naka-move on na siya, pero ikaw nandun pa rin sa sitwasyon na mahal mo pa rin siya. Kasi kapag nangyari yon, sayang yung opportunity na nagparamdam sa sayo para balikan ka. Ano? Ano? Ito na. Wala tayong magagawa, yun ang katotohanan. Yun ang nakikita namin dito. Yun ang ipinapakita mo. Di ba? Kasi sa totoo lang, Brian. No. Ako, Brian, nagbibigay lang ako ng suggestion. Sabi ko nga, sa isang relasyon, lahat ng kinausap ko dito, hindi pa ako nag-a-advise na hiwalayan mo. Habang kaya mong magtiis, habang kaya mong gawin ng lahat, gawin mo. Bakit? Kasi isa yan sa makakatulong sa iyo pagdating ng panahon. Maghiwalay man kayo, walang problema. At least, ginawa mo yung best mo, ginawa mo lahat na makakaya mo. Di ba? Kahit ilang beses na niya akong niloko, ganon. Ang punto dito is yung nararamdaman. Di ba? Kasi, ganito kasi yan, kahit paulit-ulit kang lulukoy ng isang tao, kung mahal mo pa rin siya, hindi yan maaalis. No? Makakapagpanibago ka lang ng buhay mo kung hindi mo na mahal yung tao. Di ba? Kasi walang taong perfecto. Ipinanganak tayo dito sa mundo ng makasalanan, Brianna. Di ba? So mamili ka, Brianna. Sa isang relasyon, tanungin kita, ilang taon na kayo? 6 years. 6 years. Mamili ka. Mangyari sa inyo yan sa ganitong sitwasyon o mangyari yan kapag umabot na kayo ng 20 years, 25 years. Mamili ka. Mangyari ngayon o mangyari sa hinaharap? Nangyari ngayon. That's the point. Kasi kapag na-survive mo yan, Brianna, at naging okay kayo, naging okay yung pamumuhay nyo, ang matatawag yan ang masasabing foundation nyo. Isa kayo sa isang magkarelasyon na may matatag na foundation. Naintindihan mo? Kasi Brianna, normal yan na magkaroon ng problema ang isang magkarelasyon. Walang relasyon na puro saya lang. Dapat magkaroon ka ng problema. Kasi doon kayo matitest kung gaano katatag. Paano kung dalawa na sila, tapos may nakita akong isa, na doon ko na nafo-focus yung feelings ko. Kaya nga nawawala yung feelings ko sa kanya. Kaya nga medyo naglaylo na ako sa kanya eh. Kasi yun din yung gusto niya. Kung baga, Oh, wait. So, may involved dito na ibang tao. Tama? ganun. Okay. So, nung naghiwalay kayo, nag-entertain ka ng iba. Tama ba? Oh, Tapos, na-in love ka doon sa bago. Tapos, nung bumalik siya, bumalik ulit yung attention mo sa kanya. not all. Not totally. No. Bumalik man lahat o hindi, bumalik pa rin. Alam mo kung sino may kasalanan dito? Walang iba kundi ikaw. Alam mo kung bakit? Hindi ka pa fully healed eh. Ba't ka nagtanggap ng tao? Ba't ka napapasok ng bagong manliligaw mo? Di ba? Hindi mo kasi alam. Tinanggap ko yung manliligaw na yun para makalimutan ko siya. Kasi alam mo kung paano? Inabuso Hindi. niya ako eh. Sobrang niloko niya ako. Gusto ko makamove on. Gusto ko nang Mali pa rin mawala sa yun. relasyon na yun. Mali pa rin. Na magpapasok ka ng isang lalaki sa buhay mo para makalimutan mo yung isang tao. Di ba? Alam ko naman, kasalanan ko lahat. Kaya ngayon, ako na yung problema. O, di ba? Tanggap ko na. O, sige, tanggap ko na kasalanan ko na lahat. Hindi, ang sinasabi ko lang dito, Brianna. Oo. Kung mahal ka ng bago mo, maiintindihan ka niya. Okay? Kaysa naman, di ba? Ito nga yung pinaka-basic dyan eh. Halimbawa, nagkamali ka. Mahal mo pa siya, tumanggap ka ng manliligaw.
Minahal mo yung manliligaw mo, pero nung bumalik siya, bumalik ulit yung attention mo sa kanya. So, papiliin kita. Anong pipiliin mo? Yung nakaraan mo o yung pagkakamali mo? Yung pagkakamali ko. Huwag mong isipin yung nakaraan mo. Dapat sa sitwasyon na yan, hindi ka naguguluhan. Ang tanong, bakit ka naguguluhan? Mahal ko silang dalawa. Ay, tanga ang puta. Kung hindi lang masama magmura, putang ina. Mabubudbud ang daliri mo, kakakistis kahit yan. Okay lang naman yun. Okay. Nagmilkatay naman ako. Kutulog. Wala pala tayong problema. Ba't ka parang naiiyak dyan? Huwag ka problema dyan. Putik na. Walang problema. Okay tayo. Wala pala eh. Okay yun. Hindi, Brianna. Walang ganun. Alam mo kung sino yung kawawa dito pagdating ng panahon? Ikaw. Kasi ikaw yung babae. Ikaw. Hindi pwedeng dalawa. No? Ha? Ang hirap. Eh, yulay. Ginusto mo yun eh. Ganun talaga. Di ba? Pangit din naman siguro kung isang poste lang. Kaya gusto mo dalawa. Kaya para matibay ba? Malayo naman yung isang poste. Andito yung malapit eh. Di, sa malapit tayo kakapit. Yung sa malayo, hayaan mo na natin. Ba? Katol. Hindi totoo. Nasa iyo naman yun. Kung ano yung decision mo. Pero kasi, ako para lang sa akin. Ganito kasi yun, no? Based on my observation sa lahat ng sinabi mo, mahal mo yung bago mo, hindi mo siya mahal. Sinabi mo lang na mahal mo siya dahil naawa ka o nire-respeto mo siya. Yun. Magkaiba yung mahal sa respeto. Sinabi mo lang na mahal mo siya kasi alam mo sa sarili mo na ginawa mo yun para makalimutan mo yung ex mo. May kasalanan ka sa kanya. That's why, nire-respeto mo siya kaya nasabi mong mahal mo siya. Pero yung totoo, hindi mo siya mahal. Ang mahal mo, yun yung nakaraan mo. Sabihin mo man o hindi, pero yun yung nakikita ko. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi mo mahal yung nakaraan mo, magparamdam man sa'yo, kung hindi mo siya mahal, wala na yan. Diba? Ayoko sa'yo. Oo. Bago na ako. Hindi, yun ang totoo. Kasi yun ang nakikita ko. Diba? Magkaiba yung mahal sa pinapahalagahan mo lang. Dahil alam mo sa sarili mong may mali. Diba? Ngayon, this is the time para mag-decide ka. Sino ang mas matimbang sa puso mo? Hindi, next. Pagbalik ko na lang sasagutin yan, ha? Ikaw talaga 2.0, pahamak to sa akin. Diba? Hindi, kasi, alam mo, Brianna, kilalang kita. Kasi dumadaan ako sa live ni, sa kilala mo yung ni ate mo. Dumadaan ako kasi lagi siya dito sa akin, di ba? Tapos nakapalo ako sa kanya. Nakikita ko yung habang nagla-live kayo. Alam ko yung ugali mo. Ikaw yung babaeng walang preno. Madaldal, masayahin, mabunganga. Yung aura mo nung pumasok ka sa akin, wala kitang-kita eh. Iba, kitang-kita na problemado ka. The way ka magsalita, nahalata o mahalata talaga. Sa taong marunong kumilatis ng tao. Kaya hindi mo maitatago. Diba? Sa boses mo palang kunot-kunot na eh. Para kang kumakanta na hindi mo maabot yung nota. Pero, you need to decide, no? Kung ano talaga yung pipiliin mo. Isa-sacrifice mo ba yung matagal na? O yung bago lang? Kasi for sure, yung bago lang yan. Hindi hindi mo lang kasi alam. Sabihin mo. Para sa akin hindi yung para sa akin talaga yung gusto ko, yung bet ko, yung magaan ng loob ko, yung lahat nakita ko na sa kanya, yung mabait siya, yung nirespeto ako. Kung baga, prinsesa yung turing sa akin. Oo, bago lang siya, pero he's only a stranger. Pero, Okay, Brianna. mahal ko eh. Okay. To cut the story short.
kung ano yung nararamdaman mo ngayon sa bago mo, huwag mong sabihin na hindi mo yan nararamdaman dun sa nakaraan ko. Kasi nung bago kayo, ganyan din yung turing niya sa'yo. Tama? Oh, lahat ng napagdadaanan nyo ngayon, napagdaanan nyo na yan ng ex mo, na mahal mo pa hanggang sa ngayon. Kaya kailangan mong mag-isip at kailangan mong magkaroon ng what if sa sarili mo, kung ano nga ba o alin nga ba ang kailangan mong isacrifice sa sarili mo. Ano? Siyempre bago pa lang kayo. Sweet kayo. Bakit? Yung ex mo, hindi ka ba pinahalagaan nun? Hindi kayo magtatagal ng 6 na taon kung hindi ka pinahalagaan nun. Di ba? Sa totoo lang, Brianna, kung merong may magmalaki dito, hindi yung bago, kundi yung ex mo. Bakit? Sa salitang respeto, hindi yan kayang pantayan ng bago mo. Bakit? Pagdating sa respeto, hindi natin masasabi walang respeto yung ex mo. Kasi hindi kayo aabot ng 6 na taon kung walang respeto sa'yo yun. Nagkaroon lang kayo ng problema, kaya nagkaganyan kayo. Pero kung sabihin natin wala siyang respeto, hindi natin masasabi yun. Kasi hindi ka magtatagal sa kanya kung hindi ka niya narespeto at hindi ka niya inalagaan. Diba? Yun kasi ang problema sa ating mga tao eh. Diba? Lahat ng kabutihan na ginawa natin, wala na sa isang pagkakamali o sa isang pagkakamali na nagawa natin. Diba? Ganito lang yun. Pag nagkaroon ng problema, mag-isip ng positive. Huwag puro negative. Kung alam mo na may problema kayo, diba? Mag-isip ka ng positive na mapapagaan sa loob mo. Kasi kapag inisip mo yung problema, mas lalong bibigat yung loob mo, mas lalong bibigat yung problema nyo. Diba? Bakit? Tanungin kita, sa loob ng 6 na taon, naging hayop lang ba yung ex mo? Hindi ba siya naging mabuti sa'yo? Hindi mabuti. Mabait naman siya. Oh. Puguluhin ko nga rin yung isip mo. Diba? Ibaba mo na nga lang ako. Duty na nga lang ako. Hindi, ang kuwan kasi natin dito, no. Although naman nagkaroon kayo ng problema, ang kuwan kasi dito, yung lahat ng kabutihan na nagawa ng ex mo, nawawala eh. Diba? Kapag ex na, puro na lang kasamaan yung naiisip. Paano naman yung lahat ng sakripisyo ng ex mo sa loob ng 6 na taon? Paano naman lahat ng kasweet pag-aalaga ng ex mo sa loob ng 6 na taon? Kakalimutan mo na yon? Di ba? Mag-isip ka. Tama. Isipan ko naman. Oh. Maria, kaya ka na nga siguro i-drawing ng ex mo kung siya nakalagay yung nunal mo. Baka kaya ka nang i-drawing. Baka kaya ka nang i-drawing ng ex mo kung may buhok yan o wala. Ganon. Baka kaya din iso kung ganito o ganito. Di ba? Eh. Hindi, mag-isip ka na maigi. Ang magiging resulta yan, ikaw yung aani, hindi kami. Ako, kumbaga sinishare ko lang din, pinapaintindi lang kita. Hindi ko sinasabing tama ako. Kasi ang masusunod dito, ikaw eh. So, nasa iyo yung desisyon. Nasa iyo yun kung ano yung susundin mo. Kasi sinasabi ko lang, mag-isip ka. Kasi once na nag-desisyon ka at hindi na maibalik, wala na. Sayang. Tama. Okay? Okay. Isip Ikaw na ako. yan. Sige. Sige na, ibaba mo na ako. Thank you sa sa mga advices mo. Kasalanan mo yun, makyat ka dito. Nananahimik ka dito, makyat-akyat ka. Ang sakit nun, ayoko na. Buti hindi ako natulog ng luha ko. Baba mo na nga ako. Iyak na ako. Baba mo na ako. Ay nga, Adriana. Thank you.